mga beat. Start na tayo ha. Pakirecord mo. Hoy! Lukon to ah. Yan ang lumalabas eh. Kanina okay eh. Nung... Ayan! Yan! Pahinga ko na nasa kabila. Oo. Masakit ang ulo nila sa kakapanood daw eh. Magbabago. Hindi na ako maririnig, no? Kung sinasabi ko. Sa tuwing ay kayakap ng laki. Nagluloko internet. Nagluloko na naman. Guys, pasensya na kayo ha. Ako you got this feeling down deep in my soul, but I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend. And the way I feel now, but I just need you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad to see. Guess I'm on my way. Takes tomorrow. Ang ganda rin tunog ngayon. Ang ginawa mo? Yan, naayos ko pa eh. Ang ganda tunog ngayon. Tol, record ulit ako ng kanta. Yan o. Lahat ng kanta. Yes! Kasi yung ano ko, intro ko, commercial. Sige
mo nakapasok? Maabian, Rolando Durana ini basket manager, training manager, founding chairman sa IPC. Kung isang akong pag-inom sining Games 5 in 1 trophy with ang kalimutan Games 6 extra, nagula kita na ako mga nabatyatan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskungkid ang akong resistensya pag nagtayo pa ang memorya ko. Sa pilog kong adlaw nga pagdublo, walang ginako isang jutay lang nga nabatagan nga kapoy sa lawas palahaw. Dali sa akong mga kasamawan at si Mariong Marino. Itaw pala ko sa Games 5 in 1 trophy with Agaricos and Ginseng Extra. Nakaw. Yan. Yes, magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Muli po, ito po si Jovi de Guzman, bumabati po sa ating mga kababayan sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, kaagapay po natin ngayon si Chris ng FBS Radio Network. Yes. Yan, pasensya na kayo sa ating Ustream, ha. Medyo nagluloko yung ating mga connection sa aking laptop. Paumanhin, mga friendship. Anyway, mga kaibigan, ako, salamat po sa ating mga kaibigan na patuloy na nagpapadala ng mga greetings. Ayan, pagbati ang pinapaabot natin. Happy birthday daw to Congressman Jonathan A. De La Cruz of Abacada Party List. Mula yan kay Aliw A. Aguliana. Hello, Aliw! At syempre, kailangan batiin din natin ng happy birthday si Tonette Regio. Of course, dito po sa ating studio. Ayan, Tonette, happy birthday to you. At mamaya po, antabayan na natin si Miss Prezi Lazaro mula dyan sa, live po siya, mula dyan sa The Holy Cross Parish Church. Dahil may prec seminar po sila ng mga pari at mga youth. Okay, sa ngalan po ni Captain Rolando Durana, ito po si Jovi de Guzman, and of course, sa ngalan ng ating mga kaagapay, nandiyan si MJ de Guzman, si Rafi Serrano. Ayan, ako Rafi, nasan ka na? And of course, pagbati rin pinapaabot natin doon sa mga kaibigan natin sa studio. Sa mga kaagapay natin na sa Tuitwina ay nandiyan dyan sa tabi natin. Lalo na kila Au Samson, Dan Pablo, Gloria Colahara at Joy Colahara, yung ating mga kapatid and friendship, yung mga kaibigan nila. Kamusta na? Kamusta na yung mga partners ko? Ano nangyari? Ayan ha, tagal nyo hindi nagpaparamdam ha, lagot kayo sa akin after the election. Okay, nasa linya
ating first caller. Ayan, sino kaya to? Hello, good morning. Ay, good morning, Ate Flor. Yes. Opo. Vic Del Rosario, Grace Padaka, Maruk Pahati Sarni, nanirius ako at Christian Capili Sarmiento, Edith Termeno, Daniel Troy Larisca, at sa mga kaarawan sa araw na ito, si Paeng Hernandez. Yun lang po, thank you, matamang salamat. Okay. Okay. Kinabahan si Ate Flor Bukrin. Ate Flor, missing you. At syempre si Flor Garcia rin. Nasaan na kaya itong mga friendship ko? At syempre, pagbati pinapabot natin sa lahat ng mga birthday celebrants. Nandyan pa rin yung aking kumpare si Jojo Sibial at Tito De Juan. Of course, mga kaibigan, ako kahapon po, congratulations po sa grupo ng Chinatown Media Forum na kung saan ay ginaganap po dyan sa President's Grand Restaurant. Salamat po at kasama po nating nag-host si Mr. Mike Abe, ang ating chairman ng Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas. Thank you so much sa mga friendship natin. Ako, salamat po sa mga masasarap na hopya. Mula sa NBTN. At ako'y nabitin. Okay, yes. Ayan, meron tayong caller again. Yes, hello, good morning. Hello, good morning po. Ay, Ate Presi, ang hina mo Okay, Ate Presi, sige, go. At bagamat ngayon nagkakanta gahol na ang ating mga politicians, barangay politicians para sa kanilang kampanyahan ay hihilit natin ang napakahalagang pangyayari dito sa ating parokya na ito ay magbibigay diin para sa kahalagahan ng kabataan para sa ikaunlad ng pamayanan ng ating pananampalataya. At may po tayo ngayon dito sa Paris of the Holy Cross kung saan si Father Art Bata ay mag-share ng mga kaganapan dito sa Paris of the Holy Cross kung saan po nakatutok ang ating parokya para naman talagang magkaroon ng isang malakas at full of power na pananampalataya ang ating mga taga-Gente de Leon. Yes, at ay po tayo ngayon. Hello. Yes, Father, good morning. Yes, good morning po. Kamusta na po kayo dyan, Father? Gwapo pa rin. Para po sa ating mga kabataan, yun pong isa ay yun nga pong youth practice. Pagkatapos ay yung isa ay yung Sunset Daughters Encounter. So, yan po yung mga programa ngayon. Ito po ay nakalinya o nakaugnay doon po sa pangkalahatang programa ng Parokya ng Banal na Cruz dito po sa Gente de Leon na kung saan ang amin pong stress ay ang community formation. So, 2 weeks ago, I think, we started with yung formation ng mga street leaders ng mga kawan na nasasakupan ng parokya. Tapos, this weekend, nakasentro naman sa programa para sa mga kapatid.
Meron tayong yung sa Sons and Daughters Encounter at saka po yung Youth Prex batch number 3. Yan ang napakagandang Oo, sana pagdasal din tayo ni Father yung ating programa at syempre yung katahimikan ng magaganap na election sa Monday. Good morning. Yan ang napakagandang pahayag ng ating butihing pare at nakita mo, Juby, pinilisan tayo. Oo nga. Oo nga. Sa barangay official. So, dadako naman tayo dito kay Kuya Roger Castillo. Siya po yung isa, si Lola po yung namamahala ng Flex dito ngayon. Kasama, Juby, Flex ka na ba? Hindi pa po. Opo. Pero ano, Ate Presi, batiin mo. Roger, tungkol sa ginaganap na ito dito. Okay. Okay, magandang umaga po. Yes. Yes po. Sige, Father. Yung ating pagbibigay na paklase sa mga kabataan, sinasamantala po ng ating simbahan yung nakapakasyon ng ating mga mag-aaral. Siyempre po kasi ngayon at sumarahil yung pagkakataon na kami naman ay makapagbigay din sa kanila ng mga paliwanag, payo at gabay sa kanila mag-aaral. Umaasa po kami na sa tulong po ninyo at tulong po ng ating mga kaparihan, lalo na po ang ating purang paroko na si Father Danny Bermudo at si Father Archata, ay kami po ay magkakaisa na itaguyod ito po mga kabataan ito na sa ganun po ay maging gabay din po nila sa kanilang pagtanda. Nako, maganda ho yan. Magmula po dito sa lungsod ng Valenzuela from the Paris of the Holy Cross, Barangay Gente de Leon. Live po tayo ngayon. Ito po yung lingkod. President Nazaro nagulat, CWPL. Okay, maraming salamat po at syempre nagpapasalamat din tayo sa mga kaagapay natin dyan sa Prex. Ayan, salamat po. At syempre, pagbati pinapaabot natin kay Tito Efren Tuazon at Tita Auring Bailon Tuazon ng Maribeles, Bataan. Kay Kuya Joy Navarro, Ate Emmy, at syempre sa kanilang super kid, si Mark Angel. Naku, maraming blessing po sa lahat, no? Sa inyong lahat. Alam nyo ito ho yung marami na ho tayong magaganap na mga kakaibang aktibidades, no, na hindi natin ginagawa dati. At syempre, pagpupugay na rin pinapaabot natin kay Mama Sylvia, kay Uncle Robert and family. At sa lahat ng mga friendship natin dyan sa Valenzuela City, kamusta na po kayo? Paumanhin ang pinapaabot natin sa mga ka-Facebook natin dahil wala ho tayong maayos na video ngayon dito sa ating programa kasi po nagkakaroon tayo ng internet problem. Ayan, pasensya na. Anyway, ayan, paramdam si Tita Lindy. Ayan, yung ating Secretary General ng Aging Pinoy. Ayan, mabuhay ang mga senior citizen, o di ba? Ayan, sabi nga po ni Tita Lindy, ayan, maraming masyang mga message sa atin. Sabi po niya, you'll never be brave if you don't get hurt. You'll never learn if you don't have mistakes. And you'll never be successful if you don't encounter failures.
Negative results doesn't mean end. Everything is just the beginning, cause we will always start from the ground just to appreciate our way to the top. God is good. Happy weekend. Mula ho yan kay Lindy ng Aging Pinoy. O, yung akin palang kumpare, si Dan Pablo ha, dyan sa Tala, Caloocan. Ayan, isa yan sa mga talaga namang panglingkod bayan, no? Samson, Dan Pablo, ayan, for Kagawan, dyan sa Tala, Caloocan. Mabuhay kayo. At syempre, yung mga barangay chairman, ako, alam nyo mga kaibigan it's about time na magluklok tayo ng hindi natin pagsisisihan. Ayan, pero kung tayo po ay nagluklok ng mga tao na sa tingin ninyo ay hindi naging epektibo, siguro ang maganda ho niyan suportahan na lang po natin. Tulungan natin sila para lalong maging epektibo. Hello kay Sir Michael Sai. Okay, pagbate. Ayan. Hello. Ayan. Hello, yes. Good morning. Good morning, partner. Yes. Yeah, good morning sa lahat na nakikinig dito sa ating palatuntunan. At sa lahat na nagse-check sa atin mula sa ibang bansa, ay magandang umaga sa inyo lahat yan. Sayang at hindi ka nga daw nila mag-pick up. Anyway, so sabi ko kanina, kabayanan na lang nila. Siguro, i-test ko na lang sa susunod yan. Sige partner, ayos lang yan. Nakikita naman tayo Wala nga lang tayo masyadong audio kasi nga yung audio natin, pag bukas yung mic, hindi naririnig. Okay. So, sige. Anyway, partner, at ito, mayroon tayong mga listener ngayon dito. Sabi ng ating kaibigang Erwin Lilindres, sabi niya, good morning sir, nakikinig po kami ngayon, buong pamilya, Erwin, Annabel, Iliosa, Eunice, Milindres. Uy. Yes. Kapitan, ka-Facebook ko yan, sila Erwin. Oo, kaibigan ko yan. Sila pala yung taga-Petron. Ayun. Anda, nakikinig sila ngayon sa atin. At good morning, partner Erwin, at sa buong pamilya mo. Anak ko, ito yung ating mga kaibigan na talagang hindi makalimot sa ating programa. At ganoon din siya sa ating kumpare na nandiyan ngayon sa Zamboanga, si Captain Reynaldo Rodolfo, yung ating pilot na kumpare na alam mo naman yung partner, no? Medyo dinaanan din sila ng hindi magandang panahon na nakaraan dyan, pero at least nakabangon na rin sila, sigurado ko. At yun pare, nakikinig ko sila ngayon sa atin dyan sa Matindok, Zambales, dyan sa Castillo. At alam mo ba sir, nakasa-signal natin banda dyan sa mga lugar na yan. Yes partner, kaya nagpapasalamat ako kasi sinisikap naman ng ating technical side na maiayos. Medyo parang lang meron lang akong mga hindi na napipick up ng mga audio dito. Pasensya na. Sige lang, madadali din sino kasama si Chris. Oo, birthday ni Tunet, kaya wala tayong baon sir Hindi ako nakapagbaon para kay Tunet. Hindi, kailangan pansit mo ng hindi puputuling 1 kilometro ng haba. Naku po! Sabi nga ni Tunet, takot pa raw siya mamatay. kasi may diabetes siya, no? Kanina, nakapag pre-broadcast kami kanina. At sinabi niya, yung diabetes niya, iniingatan na niya ngayon. Kasi nung araw daw, matigas daw ulo niya. Wala na problema yan. Nandiyan yung ating mga food supplement na dala-dala ng Gold Life. Pasok natin yung Glorified dyan. Pagbitin na ng calci, siguradong calcic yan, ipakit na yan. Yes. At hindi lang partner, gusto ko palang pasalamatan muna ang publisher ng On The Spot News, si Roland Hota. Kanya yung Chinatown Media Forum, kaya salamat po. Yes, napanood ko yung media forum niya kahapon dyan sa Chinatown. Kita ko ngayon natin partner doon, si Mike Abby. At maganda at maraming mga mapupulot na mga bagay-bagay doon. Kung ating mapanood nyo sa Ustream, no? Now,
So, yun may partner at yung ating mga kasamahan, yan, na kikinig dyan sila Maring Cathy, si George Tomo, sa PDP, yung ating Yes, oo, Maricati, hello po. Ayan, yung ating special friend. ating kaibigan, si Tess Perez, mukhang hindi nagpaan. Hindi na nagte-text yung secretary niya. Ibig sabihin, hindi sila nakikinig. So, ay, nandun na sila siguro sa karol na niyang mansion, Opo nga pala, lumipat nga pala sila na office, Hello kay Tita Tess Perez and of course in company, kay Eileen. At sa lahat mga kaibigan natin, sir, yung mga sumusuporta sa AMSAR MPC, syempre. At of course, yun partner, ito, mapaalala natin ng konti, Yung mga partner, yung wala kasi rapid yan, dito sa Gold Life, pinagkayaan natin yung ating mga kasamahan, mga nakikinig dito na pumunta po kayo dyan sa ating opisina ng Gold Life, dyan sa may viewing the office na yan. At doon ay libre ang seminar dyan at makita ninyo ang husay o ang bisa nitong ating mga food supplements na ginagamit o ini-introduce o ini-endorse. At ito isubok ko na po talaga kung yan naman lang mga diabetes ang ating sakit o mga sakit natin sa katawan ay dito ay nakapagbigay ng ginhawa sa ating pakiramdam, partner. Yes. Partner. Oo. Yayain din natin sila Vince Flores mula sa Target Rapido Patrol para sa Kalasag, Boses ng Bayan at kakampi ng masa. Every Saturday po, meron kasi silang programa. Siguro maganda to, maisama rin natin dyan, for seminar, di ba? Madalas sila doon at ito naman ay open at mas maganda kasi live makausap natin mismo yung kung sino yung mga tao ng natin ng Gold Life, Partner, napapakinggan sila sa DWSS 1494 AM station. Ayan. Napakinggan ko parati yung programa na yan at napakaganda din. Mahusay, At marami rin may report sa akin na nagmamonitor din sa kanila during the program. Yan ay good luck na pagpatuloy yung mga tula na minsan ay nakikita natin sa lansangan. So partner, ang Gold Life niya, yung ating mga food supplement na in-introduce, ito ay samot-sari na kung ito sa mga interesado na gusto mag-join, gusto nyo mapa-avail o matikman ang husay epektibong food supplement na mayroon tayo dito, anumang karamdaman mayroon tayo ay medyo ayon sa experience natin at dito sa ating mga kasamahan na marino ay kung ito'y dala-dala nila, kung mga hypertension man lang ay madali na napakagaling yung mga bukol-bukol na yan o ano pa man ay madaling napagaling. Maaaring yan ay isa sa nakakatulong doon sa mga resita nila sa doktor o ano pa man. Yun nga sinasabi natin parati, kung kayo po ay gumaling doon sa ginagawa ninyo at huwag po kayo ang magsabi na itigil ninyo yung gamot na binibigyan ng doktor sa inyo, hayaan yung bumalik kayo sa doktor nyo. Pag sinabi ng doktor nyo na bawasan nyo yung gamot na yun, ay siya ang magsabi dapat, hindi po tayo ang magtigil. Kasi yan ang lagi partner ang sinasabi sa akin dito nung ating kasamahan, na dati sila may hypertension, mayroon silang diabetes, medyo wala na daw saya si Manoy, medyo pati yung paningin nila lumalabo. Nung pagbalik nila sa akin dito, ay yun nga, pumunta sila sa doktor nila, nagpagamot. Sabi niya, bakit ganito na ngayon ang blood pressure mo? At noong araw ay halos hindi siya mabababa. Ay, naku. Ay, sorry, nawala. Okay, partner, tawag na lang uli.
Naku, tama yung sinasabi ni Kapitan Durana, merong pag-asa doon sa mga kinakapos na ng pag-asa. Ayan, balik tayo kay Kapitan Durana. Magandang araw po. Oh, pasensya na, nawala ka. Okay, sige. Ay, hindi. Yung mga kalalakihan na nawawalan ng pag-asa, pagdating sa iyo, Kapitan, magkakaroon sila ng pag-asa mula sa iyo. Full supplement na ito. At karamihan nga dito, partner, yung mga hindi nagkaanak, no? Kasi mahabang usapin yan kapag yan ay may problema tayo ng mga ganyan. Napakahirap unang-una, pero dahil dito sa mga ina-advise natin, may malaking na itutulong. Minsan wala pang 2 buwan bumabalik na yung mga kasamaan natin dito at maganda sinasabi. Well, buntis na si Mrs. Ganon. Kung ginawa doon wala akong kinalaman doon, partner, kaya nabuntis sila. Ang akin lang, binigyan ko ng advice. Ayun, diyan ka magaling. Manang-mana ka pala, sir, kay Rafi Serrano Akala ko naputol na naman dyan dito pala sa radyo ko. Yun na nga sinasabi ko, partner. Doon sa mga nabuntis na mga nagkaroon ng anak, no? Mag-asawa na nabigyan natin ng advice, alam mo naman, sabi nga nila, pag nagkaanak ay dati sa gift of God. Oo. Alam mo, parang din yan, yung Blessed Bill Special School Foundation na nandiyan sa Alfonso Cavite, yung KKP Foundation natin, kaibigan, and of course yung Seed of Young Lives Foundation, at saka dito sa Will's Light, no, na nasa London, sila kasi, lahat sila ay, kapag nakadikit mo, puro pag-asa ibibigay sa'yo, partner. Well, partner, dapat talaga sa atin, huwag tayo mamumukmok kasi kung puro na lang napapakinggan natin yung mga kaliwat kanan ng mga batikos dyan, yung sinasabi ganito. Pero siguro tanungin muna natin sarili natin, ano ba ang dapat natin gawin at naisasuggest, contribute. Kasi ang dapat sa ngayong panahon, partner, ang ating isipin, paano tayo makatulong sa ating bansa na umangat tayo. Hindi yung may mga iniisip. Kasi kapag may ginagawa ang isang tao, may nag-upos may umuupos. So, siguro, talagang ganyan. Pero sana, panawagan natin siguro ngayong panahon, siguro mag-move on tayo. Kung ano man yung nandyan at may katibayan, dapat panagutan nila yan. Pero ang higit sa lahat, yung mga tao na, mantakin mo, hindi pa ba tayo dumaan na yung lindol, dumaan yung bagyo, dumaan yung siguro, itaan muna natin doon sa mga kababayan natin na nagugutom, kaya tama yung dasal natin, yan, eleksyon na naman, medyo mag-ingat tayo dyan, ganun lang siguro, partner. Kaya kailangan ng pag-asa, huwag natin alisin sa ating sarili kasi huwag natin sabihin, biro mo, nanalo tayo sa Miss World, tapos sabihin ng ibang bansa, yung pero kawawa rin yun, no? Na gaganin niya yung Pilipino, siyempre, natural, masakit sa atin yun. Na sabihin na isang tagalinis ka na ng kubita, tapos naging Miss World ka, di ba? So, yung mga bagay na yun, huwag natin bigyan ng masyado ng siguro, siyempre, magagalit tayo, dahil nga, huwag tayo magpapi, siyempre, Pilipino tayo, no? At saka sa tingin ko, pag kahalubilo naman natin yung ibang tao, hindi naman tayo nahuhuli sa kaalaman sa kanila yun na nga sinasabi, gawa ng tao yan, pareho na naman tayo tao Pero partner, alam mo, proud din tayo, no? Kasi yung ating mga DH, no, kahit pa paano, talagang maganda yung naitanim nilang ehemplo. Kasi alam mo, talagang well-known tayo sa pagdating sa kalinisan, pagdating sa sa hygiene, pagdating sa lahat ng bagay, no? Talagang number 1 tayo dyan. Kaya lang, nagiging hindi maganda ang dating dahil medyo maliit lang yung estado ang tingin nila doon sa ganong trabaho. Yes, partner, kaya yung sinasabi ko, tayo, yung mga Pilipino siguro, para umangat tayo. Magtulong-tulong tayo kung sino man nakagawa siguro ng hindi ayon dyan sa batas. Kasi tama yan, nasa tingin ko sistema
at ang pagpapatupad ng sistema. Kahit saan siguro, sistema, yan na, sistema at pagpapatupad ng sistema ang kailangan natin ngayon. Pero ako naman sa tingin ko, no, kahit na sinong maminta sa atin o sa sino man sa mga kababayan natin, siguro patunayan na lang natin na hindi totoo ang kanilang sinasabi. Talagang meron tayong magagawa, meron tayong dating, 'di ba? Kasi kung lagi tayong makikipag-argue tapos wala naman silang nakikitang pagbabago, 'di ba? Parang ano 'yan partner, parang mo sinabing ang galing-galing ng mga Pilipino pero wala naman silang nakikitang tunay na magaling, 'di ba? Parang ganon. Parang tayo din 'yan Bago natin sabing magaling tayo o patunayan nating hindi tayo kapintas-pintas, ipakita natin kung ano yung dapat. Totoo yan ang partner Walang iniwan yan na tayo taga-media, taga-pagbalita lamang. Minsan may nagagalit sa atin at nagsasabi, bakit ibinalita nyo yan? Dahil yan ay ating inahanap at yan dapat natin ibalita. Diba? So ngayon, katulad nito, yung iba nating mga nasa pwesto naman, puro press release, sabihin nila, ang ganda-ganda mo na pakinggan na binalita ng media, na lahat na sabihin natin, yung mga bata na yan, ng mga batang nasa dyan, inano na namin, inalis na namin, inano na namin. Subukan mo, dumaga doon, nandun pa rin. Pero, yes. Sa kanila, na sa ganun man na kahit na siguro na tumatakas man yung mga batang yagit na yan, pero napaka-taklap partner Kasi, ilang beses ko na rin na nakikita yan mga bata ng lansangan na maawa ka rin sana. Pero tayo mga Pilipino, hindi naman pwede na, kasi hanggat na yung nagbibigay dyan, hindi nawiwili sila dyan Pero yung nagbibigay, kahit na sabihin natin, binigyan na nga ng batasan dyan na bawal na magbigay sa mga taong yan dahil nga nasasagasaan sila, naksidente, tagyan pa ng mga motorista yan. Pero ngayon, mas mahirap partner dahil pag ginawa nila yung sasakyan mo, halimbawa, linis nila yung salamin, mas marumi pa yung kanilang panglinis kaysa doon sa salamin mo Okay. So, kaya minsan, talagang siguro hindi ko lang alam kung paano na rin na i-handle ng DSWD yung mga problema ito. Kasi sabihin yan, pero minsan binibigyan pa yata ng halaga yung mga masikat na tao doon sa minor de edad na kaysa sa mga bata na halos mamatay na dyan sa lansangan na nakahiga lang. Okay, partner, tawagan lang muna natin si Chris, no? Para dun sa mga paalala natin. Magbabalik tayo, partner. Standby ka. Okay? At of course, ang paalalang po ito ay handog po ng ating mga kaagapay sa paglilingkod. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WPL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalipin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Jimmy Guzman presents Let's Talk on Jimmy Guzman presents Let's Talk on the Maabyan, Dr. Rolando Durado-Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager, Founding Chairman ng Rosario PC. Halin sa akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricos and Ginseng Extra. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaspugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan chutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas palahaw. Gani sa akong mga kasimanwat na si Mariong Marino. Ilaw pala kamo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricos and Ginseng Extra. Nagkapanahon ka sa naapit bro.
MC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pag-unlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos ang siyang tunay na may malinis na kalooban. AMSAR NPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang AMSAR NPC. Dream and Stability Reference Book. Dream and Stability, written through actual long years experience by our master mariner, Captain Rolando Torrado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Dream and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Dream and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juki Di Guzman presents Let's Talk on the Air. Okay, maraming salamat po. Ayan, balik natin. Captain Durana, magandang umaga ho ulit. Yun na. Oh, pero partner ha, sa Monday na ang election, siguro much better yung mga boboto. Maaga pala bumoto na lang sila. Para at least maagang matapos. Kasi yung iba kasi, humahabol yung last minute. Medyo mahirap kasi yung last minute partner dahil alam mo ba, alas 4 pa lang isasara na ang poll. Kaya kailangan ang poll present para hindi sila maantala ba masyado. Kasi yung iba nagagalit Dumadating sila alas 5. Hindi yung kasi pwedeng matagal dahil yung mga natin, taga-COMELEC, ay kailangan alas 5 ay matapos na rin yung kanilang ginagawa. Yan, at saka yung pagboto natin, bago tayo po magkakaputuhan, kailangan may dadala na tayo mga kudigo, sino ba yung ating pupusuan. At ngayon, ang manual isusulat mo ang ibubuto mo doon sa balota. Oo, at saka hindi lang yung partner, kailangan buong pangalan, hindi yung apelyido lang kasi maraming kandidatong pare-parehong pangalan, apelyido, di ba? So, kailangan buong pangalan at saka malinaw ang pagkakasulat. O, kasi pag hindi yata partner mabasa, magiging mabuboid siya. Sayang din, oo. Kaya siguro, paalalahanan na ng ating mga kababayan yung kanilang mga elders kasi yung mga elders ewan ko kung paano gagawin sa mga elders natin, pero ang point doon, ito yata yung mano-manong isusulat. Pero yung pagkakaintindi ko. Okay. Matensya ng Prex, oo. Ay, okay. At saka pagbati na rin partner, pinapaabot natin sa Filipino Inventor Society, yung sila Kapopoy Pagayon and Rolly Lakay Gonzalo. Ayan, yung ating mga kaagapay din sa Liga ng mga Broadcasters ng Pilipinas at sa lahat ng ating mga kamedya. Ayan, baka nakikinig sila, lagot ako. Oo, pero partner, hihingi ako ng paumanhin pala sa grupo kasi hindi ako makakarating. Appointment.
Mm-mm. Mm-mm. Delta, yung sa dyan lang mismo sa Delta Theater, di ba? Yung display room ng Filipino Inventor Society, andyan lahat ng mga Filipino inventions. At syempre mga kaibigan, partner, mananawagan na tayo dahil yung mga dapat na suportahan natin, yung mga gawang Pilipino. At hindi ibig sabihin kapag made in Philippines ay mahinang klase. Dahil actually, ang mga Pilipino ang nagpasikat nito sa labas ng bansa, yung kanilang mga invention. Kaya po, wag na nating pabayaan na lumabas pa sila para suportahan ng ibang lahi. Dapat tayo mismo mga Pilipino ang siyang sumuporta sa sarili nating produkto, di ba? Oo. Opo. At hindi lang yung partner ha, yung solar panel, suportahan din ho ninyo kung kayo nagtitipid sa kuryente, pang ilaw man lang, ay mababawas yung inyong gastusin dahil itong solar panel na to ay napakagandang gamitin para sa liwanag ng inyong tahanan. Kuryente, nako, solar panel hanapin na lang nila si Kapopoy Pagayon pagdating dyan sa mga solar panel. Napaka-importante niyan. At kailangan ho natin na magtipid ngayon, partner. Dahil ang hirap talaga. Ang hirap ng buhay. Oo, hindi magpaparamdam. Okay. Okay. Okay mga kaibigan, yan po ang ating partner, ang ating kaagapay dito sa programang Jubilee Guzman Presents Let's Talk on the Air, Captain Rolando Dorado Dorana. Okay, at syempre, binabati natin lahat ng mga friendship natin. Yan, sila Christian Senyeres. Of course, ang pamilyang OFW, si Ambassador Roy Senyeres and Company. Lahat kayo, mabuhay po. Alam nyo, minsan, no, pag nasa labas ako ng tahanan, syempre, talagang marami ko kayong makapansin, lalo na yung mga bagay na kaakit-akit. Minsan naman kainis-inis. At minsan mapapansin ho ninyo, may mga tao na hindi masaya sa kanilang kinalalagyan. Ano ba yun? Hindi masaya, no? Sa tingin ko, swerte na siya pero hindi pa rin siya masaya. Ano kayang kulang? Kaya mga kaibigan, siguro bilang isang tao, kailangan po matuto tayong makontento kung ano ang meron tayo. Matuto tayong makontento kung anong ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Alam nyo, minsan dumadami ho yung mga magnanakaw, mga snatcher, mga hold-upper sa paligid, no? Dahil yung mga yan, ayaw magbanat ng buto. Hindi sila kontento kung anong meron sila. Bakit kaya? Nakakalungkot man, pero sana po sama-sama tayong manalangin na sana ay tumigil na sila. Yan. Importante yan Tumigil na sila kung meron man silang mga kamag-anak na nakakaintindi pa. Diba? Tignan nyo na po yung mga masasamang gawain. Huwag nyo na hong hintayin na makadagdag kayo sa sikip ng ating mga bilibid prison. Sabi nga po, wala ho namang nagtatagal na mga masamang gawain.
wala hong laging tagumpay, di ba? Dumadami sila kasi hindi sila nahuhuli. Pero sana po ay magkaroon ng chances yung ating mga friendship, yung ating mga men in uniform na mahuli naman itong masasamang loob nito. Hindi dapat sila namamayani sa ating bansa dahil una-una, napakarami po ang ating mga kababayan naghihirap ngayon. Napakarami ang kailangan nating agapayan, no? Lalo na sa pangyayaring hindi inaasahan dyan sa Bohol, sa Cebu, at sa ilang bahagi pa ng ating bansa. Yung mga nasalanta ng human, sabi nga human error. Isang pagkakamali na sirain natin ang komunidad ng ating kapwa kababayan, ng ating Pilipino. Yun nangyari po din sa Buanga. Malaking pagkakamali po yun. Dapat ang mga usapin ng mga hindi pumapayag sa anumang pamumuno ng gobyerno ay dapat iparating sa kinauukulan. Hindi dun sa mga taong hindi ho kasali sa inyong ipinagagalit. Kaya nakakalungkot po kung isipin po natin. Marami tayong mga kababayan sa Zamboanga ang nadamay sa problema. Marami tayong mga gustong leader, maraming gustong mamuno, pero siguro sa ngayon po, ito na yung pagkakataon natin lahat mga kaibigan bilang isang malayang Pinoy. Siguro piliin natin yung tamang magiging barangay chairman natin, mga tamang kagawad, no, na hindi po uupo para magyabang, hindi uupo para magkapera, kundi uupo para maglingkod. Ayan. Minsan nakakasakit isipin na meron mong mga tao na wala na akong inisip kundi bumawi sa kanilang mga gastusin, no, sa ginanap na eleksyon. Huwag naman sana umabot sa puntong ganon. Kung talagang maglilingkod kayo, hanggat maaari nga, ilaan ninyo ang inyong spare time, ang inyong, di ba, hanap buhay. Total, may sweldo naman ang mga namumuno sa atin. Di ba, kailangan makontento na sila dun sa kita nila. Yun ang importante. Marami tayong mga leader na parang hindi nakukontento, na meron silang tinatanggap na malaking halaga, no, sa kaban ng bayan. May sweldo na naman kayo. Huwag na kayo mag-isip ng higit pa doon. At sana naman itong mga kababayan natin na mga illegal, no? Kung meron kayong mga illegal na gawain, huwag ninyong ituloy na yan. Hanggat maaari, no, dumaan tayo sa legal process, sumunod tayo sa pamunuan. Kung ano yung pinapatupad sa batas, sundin natin. Minsan marami kasi matitigas ang ulo, no? Ayaw ng matagalan, ayaw ng maraming chechombretse, gusto mabilisan. Ayun, lumalaki problema. At syempre mga kaibigan, gumawa na kayo ng mga option dahil tataas daw ang presyo ng Meralco, no? Gumawa na kayo ng mga option kung paano tayo makakatipid ng kuryente. Ano ba yung mga kuryente na hindi ho natin masyadong ginagamit, no? Medyo bawas-bawasan ho natin yung paggamit, no? Kung tatlo-tatlo yung refrigerator ninyo, isa na lang ang gamitin ninyo. Kung marami kayo electric fan, isa na rin lang ang gamitin ninyo at magsama kayo sa isang lugar kung naiinitan kayo. Tingin ko mas mabuti yun, no? Tapos kung makikinig naman kayo ng radyo, tama na isang radyo, hindi yung kanya-kanyang radyo. O kaya naman kung manonood kayo ng TV, isang telebisyon lang ang bukas. O ang tamaan, huwag magalit. Alam nyo, minsan, no, tayo, masaya lang tayo dahil meron tayo ng kahit ano, di ba? Yung mga kababayan natin, kahit papaano, nakakaluwag sa buhay, di ba? Pero lagi po natin iisipin, paano kaya yung ating mga kababayan na walang-wala, kulang na kulang. Minsan, no, minsan hindi ko maiwasang magalit, lalo na pag nakikita ko na yung ibang kumakain, yung mga plato nila, may mga tira pa. Yung para bang wala sa loob nila na hindi nila naisip na bawat butil ng bigas ay mahalaga, di ba? Pero meron tayong mga ilang kababayan na hindi nila alintana yung nangyayaring gutom, no, sa ibang tao. But anyway, sana po ay magkaroon tayo ng mabilisang pagbabago
Nasa sistema lang naman po yan, no? Ano mang pagbabago ay magmumula po sa ating lahat, no? Kung gusto nating umasenso, ang ibang bansa ay umasenso na, bakit tayo mga Pilipino ay napag-iiwanan na? Ayan, ayaw yan ni Aliw Agulyana. Ayan, maraming salamat sa ating mga ka-Facebook. Naku, sa dami po ninyo. Hindi ko na kayo mababanggit lahat. Pero patuloy kong binabati ito sila Boyet Castello ng US. Salamat po sa mga pag-likes ninyo sa mga comments ko, suggestion ko. At syempre sa aking mga write-ups. Salamat po, no? At binabati natin ang si Ver Garcia, of course, ng Vloggers Association of the Philippines. At sa ilang pang mga friendship natin, no? Sa radyo, telebisyon, at sa newspaper. At maraming salamat kay Ka Wilson lang. Ayan, si Ka Wilson na po, 21 Bakery, no? Salamat po sa masarap na lunch. Ayan. Siya na rin na nagpa-lunch sa amin kahapon dahil, naku, dumating po kami ng maaga dyan sa President's Grand Restaurant. Wala pa yung grupo ng Chinatown Media Forum. Napaaga kami. So, salamat na lang at nandyan si Ka Wilson ng Pochwantin Bakery. Siya yung sumalo sa amin. Ay, salamat po. Talagang iba talaga yung may kaibigan, di ba? Kahit papano ay hindi ka pababayaan. Kaya sabi nga ni Professor Montoleto, ni Ate Yoli, at of course, yung isa pa namin kasama, si Kuya Linggoy, ayan. Nako, mabuti Juvie at marami kang kilala. Oo nga naman. Oo, kasi ayaw nila akong pumayat eh. Ayaw nila akong pabayaan. Kailangan kumain daw ako on time. Oy, pagdating sa pagkain hindi ako pinababayaan ng aking mahal na ina. Talagang lagi akong ready, kaya laging breakfast in bed. Ayan, tulog pa ako, hinahandaan na ako ng breakfast. Naku ma, I love you so much. Ayan, sana maraming mga nanay na ganyan. Ay, nako talaga. Pag ganyan ang lagi mong nararanasan sa araw-araw, no? Kahit pagod ka, puyat ka, no? Pag gising mo sa umaga, nakangiti kang babangon, ayusin yung higaan mo, syempre, magpiprepare ka ng pagkain. Tapos makita mo, naunahan ka ng mother mo, no? Naunahan ka na, nakapagluto na pala ng almusal. Tapos hahatiran ka pa, no? In fairness, naku ma'am, hindi kita pababayaan. Kaya nako mga anak dyan, nako atensyon, ang inyong mga magulang, huwag niyong pababayaan. Ayan ang ating tradisyon, no, na hindi natin, kultura natin yan na hindi natin dapat pabayaan. Alam niyo ba, no, lahat tayo ay magiging nanay, lahat tayo magiging tatay. Siguro ngayon pa lang ay ibigay natin ang lahat ng pagmamahal na maihahandog natin sa ating mga magulang. Sabi nga, walang magulang na naghahangad ng ikasasama ng kanilang mga anak. Ayan, hello po sa lahat ng mga friendship natin. Ayan, naku, natutuwa kay Ate Flor Bukirin nga. Salamat Ate Flor. Actually, araw-araw ho may programa ho ako sa mga hindi ho nakakaalam. Monday to Friday po may programa tayo. Tuwing Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, over Kakampi Online. Ngayon, kung magbubukas po kayo para mapanood nyo ako ng live, buksan nyo po ang inyong Ustream. Pagkatapos po, balik ganito. Kailangan i-click po ninyo yung www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. Double M ho yan. Yan, para makapanood kayo. Siyempre, kaagapin natin dyan si Miss Prezi Lazaro. Yan, talagang si Ate Prezi, kahit saan yan talagang very happy, no? Sa paghahandog ng magandang balita. Yan ho yung mga ginagawa ho namin yun. We keep on attending different forum, seminar, para maihandog sa ating mga friendship, no? Yung mga nangangailangan ng mga tamang impormasyon. Sabi nga ho, ano ba yung mga tamang pagkakitaan? Ano ba yung mga tamang kainin? Ano ba yung mga tamang igamot, di ba? Alam nyo, minsan, no, kailangan nating mag-aral. Keep on learning. Huwag mo tayong titigil. Alam nyo, age doesn't matter. Sa pag-aaral po, kailangan wag lang tayong titigil. At wag nating hintayin na tayo magkasakit. Kailangan tuloy-tuloy lang po ang buhay. Huwag niyong bigyan ng puwang ang galit
at kalungkutan. Dahil mismo, yan ang magbibigay sa atin ng hindi maganda. Alam niyo ba, sa tuwing nagagalit po tayo, napakaraming cancer cell ang nilalagay po natin sa ating katawan. Na tuwing nalulungkot tayo, ay lalong dumadami ang ating wrinkles. Alam niyo, marami akong nakikitang mga tao dyan, no, na laging nakasimangot. Kahit na anong ganda, nakasimangot. Kaya ang resulta, pumapangit. Eh, syempre naman, ayaw natin maging pangit, no? Alam niyo yung mga pangit, kapag nakangiti, maganda na rin, di ba? Kaya, keep on smiling, dahil yan po ang makakatulong sa atin, no? Para hindi ho tayo laging nag-iisip. Yung mga nakaraan po, yung mga galit natin, nakakalimutan na ho natin yan. At ang importante, na ipahayag na natin yung galit natin, wag naman ho natin ulit-ulitin. Kapag nasabi na natin, okay na yun, na-stress out na natin, okay na yun. Kaya minsan pagkausap natin si Rafi Serrano, yan po ang aming, sabi nga, parang doktor, pero hindi doktor, di ba? Yan ho, si Rafi ho kasi, may sense of humor yan pag nagkukwento. Laging masaya. That's why, yung kanyang wife, si Ate Evelyn, ay talagang laging mukhang bata. Alam nyo ho, ang tao ho, kasi alam nyo naman ang buhay natin, dapat bigyan natin halaga. Isa lang ho ang buhay nating lahat. Ba't di pa natin gawing masaya yung buhay natin at huwag nating pilitin yung galit natin laging namamayani sa ating kalooban. Yan lang naman. At lagi nating tandaan, anumang kinakain natin, yan ho ang nagbibigay sa atin ng sakit. Kaya hanggat maaari, piliin natin yung mga pagkain hindi makapagdudulot ng sakit sa ating katawan. Bago ko makalimutan, gusto kong batiin yung aking mga mahal na kaibigan, Dr. Peter O. Dator ng Sanda Diagnostic Clinic, na matatagpuan nyo po pag for general examination. Ako si Dr. Peter Dator at yung kanyang may bahay, si Dr. Ami Paz Dator. Yan ang pinakamahal kong mga doktor na talaga namang kaagapay natin. Yan, anytime. At hindi yung mawawala dyan si Dr. Lemuel Tarukan ng Chipach. O, di ba? Si Dr. Lemuel Tarukan ay pinakamagaling na, sa tingin ko, isa sa mga one of the best scientists. So, andyan din si Dr. Arnold De Vera, ang plastic surgeon. Na pagdating sa beauty, cosmetic surgeon po yan, madali ho kayong makakahingi ng advice sa pamamagitan ng kanyang clinic. Pwede ho kayong pumasyal, no? Alam niyo naman marami ho siyang mga servisyo na pwede ho makatulong ho sa inyo. Baka hindi kayo kontento sa inyong mga dinadala, gusto nyong palakihin, pwede ho lumaki yan. At yung mga dinadala nyong maliit, pwedeng paliitin. Yan, marami hong mga bagay ang nagagawa ng siyensya. Kaya sila na po ang bahala sa inyo lahat. Okay mga kaibigan, naku, wala na tayong oras. Nag-iisa lang ho ako ngayon dahil ho lahat ng aking mga partner ay busy. Busy sa kanilang mga pinaggagawa. Anyway, alam po ng ating partner rito, si Chris. Yan, sa ating technical side. Ito po ang inyong likod, Juvie De Guzman. I love you all. Bye!